Nako po guys, meron tayo makukuha impormasyon na naman. Sana po hindi po magagalit po yung kabila nito. No? Sana po ay intindihan na lang po ninyo kasi po ipapaabot talaga ng ating kaibigan. Kaibigan. Alam na po nila na ito po yung kahinanatnan po nila. Paktay na guys. Kaya pala nagkukunwari sila na ay nako guys, kaya pala makikita po niyo guys, no, may pagdinig po doon sa Senado, no, tungkol po sa paghuli kay Duterte, no, nakikita po ninyo yung mga nako po, nakita ng ating kaibigan ngayon guys, nanginginig na sila dahil po alam na po nila na malapit nang makakalabas po si tatay doon sa ICC. Kaya ito po ang ipaabot ng ating kaibigan sa lahat po ng mga supporters sa kabila, no. Kaibigan, ano po yung ito ang sabi ng ating kaibigan na Twindy guys. Kaya pala, no, nagkunwari yung mga tao na magpapaabot sa social media ngayon doon sa kanilang network para po kunwari na inimbestigahan po nila yung paghuli ni Tory doon sa kaya Tatay Digong, no. Parang kinakabahan na sila at nanginginig na po daw sabi ng ating kaibigan nating Twindy kasi po alam po ninyo malapit na po yung halalan, no? At mangyari ito pag dumating ang panahon na maghalalan po ng pagka-presidente. Alam natin po na mangyayari po yung mga tao na yan na nako po, nagdidiin po sa mga Duterte. Pupulutin po daw sa tangkungan daw. Totoo yung kaibigan? Kaya pala, ginawa nila po itong time na to na iparinig sa mga sambayan ng Pilipino. Kunwari lang pala yun. Kunwari na inimbestigahan kung meron po bang illegal na paghuli kay tatay. Kasi po, meron po tayo narinig na sinabi po ng Tory na hihilain ko yan, di ba? At saka yung abogado hindi po niya pinapapasok doon. Pandilin lang pala, kaibigan. Ito po talaga yung kita ngayon. Akala ko ba ay tutuhanan na po yung pag-ibestiga nila. Ayun ang hirap. Alam na po nila guys, no? Huwag kayong magpapalin lang, no, ngayon. Kasi po, naisip nila ba yung nangyayari dito, gulo. Hindi pa nagabutuhan ngayong Mayo. Yon, parang iba't talaga yung dating ngayon guys. Nanginginig na po talaga ang mga kalaban ng Duterte ngayon kasi po alam na po nila kung si Sara Duterte po ang makakaupo dito ng pagka-presidente, alam natin ang mangyayari dito guys. Sa tangkungan sila pupulutin. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kaibigan, kumusta po talaga yung kaso ni tatay? Ano po ba ang nakikita na po inyo? Sana po, no, makakabalik na kasi po ipinapaabot po natin sa inyo kahapon tungkol po sa yung napanood nila na si Sara Duterte ay nagpaabot sa social media na yung tatay po niya ay hindi na po daw makakabalik, pero sinabi po ninyo na sa totoo lang makakabalik po talaga, no. Kaya pasensya na kung nabuking man po natin, no, pasensya na po, hindi ko po talaga inaasahan po ito na ito po yung maipabot ng kaibigan natin. Kaya ito po din po yung napaabot natin na katotohanan, no. Pasensya na po, sana hindi po magalit yung mga supporters po ng mga Duterte. Kaibigan, meron lang akong itatanong. Bakit po nila ito ginawa na dinidinig po nila yung paghuli kay tatay na ipinapaabot po nila doon sa Senado? Nandun pa si Tory sa Senado para po ay imbestigahan kunuhay. Panlilin lang ng pala ito. Ay nako, yun po talaga, nakakahiya naman to. Naisip pala nila malapit ng eleksyon sa pagka senador karon guys. Abangan na lang po natin sa lahat po ng mga galit po dyan, no. Nasa inyo lang po, hindi po ako magsasabi.
Basta be wise lang po tayo na pumili po ng ating kandidato kung sino po talaga ang ating iboboto. Sana po ay maintindihan po ninyo kasi naipaabot po lang natin yung katotohanan nito dahil po sa mga kaibigan natin na may mga kapangyarihan na magpapaabot at makita yung mga hinaharap ba. Kasi hindi lang po lahat ng hinaharap ay makikita at hindi lang po lahat ng mga prediction at mga sinasabi ng ating kaibigan ay matutupad. Dahil po mayroon pong mas makapangyarihan dito sa ating mundo. Kaya abangan na lang po natin guys sa halalan, no? Basta tinanong na natin si kaibigan, hindi na po talaga mapipigilan yung mga Duterte ay makakaupo bilang presidente sa susunod. Kahit pa sabihin po ng iba na hindi, mas malakas po daw si Tulfo. O yun, Tulfo, mas malakas po daw si Tulfo kay ni Sara. Abangan na lang po ninyo, no? Kasi po sinadya po talaga yung panahon na to na ito ay makita ng sambayan ng Pilipino kung sino po talaga ang Pilipino. Yun po ang ibig sabihin natin, makikita po ninyo kung sino po talaga ang nagmamahal po sa ating bansa at kung sino man po ang kanilang nirespeto, no, ng mga Pilipino. Ngunit ang iba, no, yung batas na kahit meron sa atin ay yung ibang bansa naman po ang kanilang pinagbigyan ng yung tulad po kay tatay, no, na huli dahil po sa warrant of arrest sa ICC. Napakahiya po talaga ito na naranasan po ng Pilipinas. Ngayon lang siguro nangyari ito guys. Kaibigan, ito lang po yung masabi natin sa tanan. Hindi po kami ano tawag dito, hindi kami magbibigay po sa inyo kung sino po ang iboboto po niyo tapos na kami nagbigay. Pero sa siguro magbibigay po si kaibigan kung sino po talaga. Ngayon, titingnan lang muna ninyo kung sino po talaga ang karapat-dapat na iboto ninyo. Basta huwag kayong magpapalin lang sa mga manlilin lang. Kasi po, pag nalin lang kayo, lahat po ng nanirahan sa ating bansa, malilin lang, di ba? At magsisisi. Tulad ngayon, marami nagsisisi. Oo. So, yun po ang totoo. Dahil po sa mga paasa na hindi naman po natutupad. Kaya kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Oo, sige po. Sige. Mag-usap tayo mamaya, guys. Ngayon, pupunta muna si kaibigan doon sa kanila para po ay tingnan kung ano man po ang magaganap pa dito sa ating bansa. At saka yung kalamidad, hindi po natin pwede na pabayaan yung panahon at saka dapat po talaga na matingnan nila. Baka po ay nakapokus po yung lahat sa problema po ng ating bansa, lalo na po sa paghuli kay Tatay Digong.